Isang malawakang pagtugon ang isinusulong ng pamahalaan upang protektahan ang ekonomiya at pasanin ng bawat Pilipino laban sa tumitinding krisis sa gitnang silangan. Ito'y matapos ideklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Pilipinas sa State of National Energy Emergency sa ilalim ng Executive Order No. 110. Sa ilalim ng kautosang ito, bubuin ang flip framework para tiyakin na may sapat na supply ng langis, pagkain at tuloy-tuloy na serbisyo publiko. At para sa 13 sa tanghali, si Harley Valbuena live. Harley? Mga kasama, dahil sa idineklarang State of National Energy Emergency, paigtingin pa ng pamahalaan ang mga hakbang upang maibsan ang epekto ng gulo sa Middle East sa supply ng langis at sa ekonomiya ng bansa. Executive Order No. 110, formal na idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency. Sa ilalim ng kautusan, inadopt ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport o UPLIFT Framework para matiyak ang sapat na supply ng enerhiya, mabilis sa paghahatid ng essential services, pagpapanatili ng sigla ng ekonomiya, at pagtutok sa kapakanan ng mamamayan, lalo na ng vulnerable sectors. Itinatag din ang UPLIFT Committee na pamumunuan ng Pangulo habang magsisilbing mga miyembro ang Executive Secretary at mga kalihim ng DOE, DOTR, DSWD, DA, DOF, DepDev at DBM. Sisiguruhin ng UPLIFT Committee ang saganang supply ng langis at basic commodities, tuloy-tuloy na operasyon ng pampublikong transportasyon at iba pang public services. Aaksyonan din ang mga insidente ng hoarding, profiteering at manipulasyon sa supply at presyo ng mga produkto sa tulong ng Philippine National Police. Iniutos din ang mas maigting pang-conservation measures o pagtitipid, lalo na sa enerhiya. Ang DOTR at DSWD naman ang tututok sa patuloy na pamamahagi ng ayuda at subsidiya sa PUV drivers at operators at sa mga magsasaka at mangingisda. Ipinamamadali rin sa Department of Migrant Workers ang repatriation o pagpapauwi sa distressed OFWs sa Middle East, kaakibat ng cash assistance sa ilalim ng Action Fund. Ang DOF at DepDev naman ang magbabantay sa epekto ng Middle East crisis sa halaga ng piso, sa OFW remittances at sa pangkabuuang ekonomiya. Habang ang DBM ang magtitiyak ng kaukulang pondo para sa mga nabanggit na hakbang. Mga kasama, sa nasabing kautusan ay hinihikayat din ng pribadong sektor na magpatupad ng sarili nilang energy conservation measures at tulungan ding makatipid sa gastusin ang kanilang mga empleyado at customers. Mamaya namang 2:30 ng hapon ay magkakaroon ng press conference dito sa palasyo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang magbigay ng mas malalim na detalye hinggil sa idineklarang State of National Energy Emergency. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Harley Valbuena ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV. Maraming salamat, Harley Valbuena.